In the light po na wala pang ang special session na pinatatawag ng Presidente, kung bibilang, ang balik po ninyo ay sa June 2, di po ba ano? And then sa June 2, you only have 6 session days remaining. Ano ho, at ang pagkatapos noon hanggang June 30 na lang po ang 19th Congress. Kapag binilang po natin yung total number of days niyan, magmula po nitong kayo'y nag-recess noong February 5, that's a total of 116 calendar days. So higit halos 4 na buwan. Ano po ang gagawin ng mga senador o mambabata sa panahon ng 4 na buwan na wala ka naman kayong pasok? Kampanya. Kampanya, yung mga re-electionist nagkakampanya, yung mga tumatakbo for other positions, magkakampanya din kasi nga naka-break eh. Opo. Opo. So Yun po. Tapos yung iba, dahil sa si Senate President, di naman yan nangangampanya kasi di naman siya up for re-election. I'm sure nakatutok ngayon niya sa rules. Inaaral niya kung paano may improve ang Senate impeachment rules. Kung yun po ang kanyang tututukan, ano ho? Kumbaga, ano ho? Pero I'm sure tinitignan na niya yan, Ted. Sigurado tinututukan na niya yan. Okay. So, kumbaga po, merong 12 mga senador na kumbaga, walang pressure ngayon, hindi mangangampanya kasi hindi naman re-election. So, sa loob ng 116 days, itong kayong lahat practically, actually, may sweldo di po ba? Tuloy lang po ang sweldo ninyo, kompleto, pati ng inyong staff, di ba? Correct. Opo, walang bawas yon. So, sa loob ng 116 days, yung 12 hindi re-electionist, wala sa kanilang mandato o utos ang Senate leadership na mag-aral ka ng impeachment rules o kaya magsumiti ka ng ganon. So, kumbaga, kanya-kanya kayong, lahat sila ay may freedom kung anong kanilang gustong gawin. Oo. Ang iba doon, Ted, siyempre, mga politiko naman kami, mga senador, tumutulong din sa kampanya ng ibang kandidato. Tapos meron din kaming continuing authority na pwede pa rin kami mag-committee hearing kahit na naka-break. So ang iba diyan magko-committee hearing. Ang iba diyan tinatapos yung mga committee report, yung iba diyan yung bycam. Ako mismo may dalawa akong nakabitin pa na pwede kong i-bycam sa break. So tuloy pa rin yung trabaho ng senador. Opo. Mahaba lang kasi itong break na to kasi campaign break ito. Tapos dapat natural na kasi sa amin na since alam na rin naman namin sa news kahit hindi naman na-report sa amin formally pero sa news na na-file na ang articles of impeachment, automatic na sana na binabasa na naming lahat ang Senate impeachment rules kasi dapat naghahanda na rin kami. Opo, pero hindi po, makatwiran ho ba na ikatwiran ng kapwa nyo senador na running for re-election o kaya po kayo ho mismo na tumatakbo sa ibang posisyon na ikatwiran na hindi tayo pwede mag-special session kasi campaign period. Pwede bang ikatwiran? Hindi. Siguro sa kanyang isip at sa kanyang puso, ayaw niya, yung kandidato, ayaw niya mag-special session kasi nga madidistract siya. Pero pag tumawag ang presidente ng special session, nagiging obligasyon mo ngayon at duty yan mag-attend kasi nasa constitution yun eh. Parang ano lang yan, Pede, naalala ko yung time na ako kararating ko lang sa Moscow eh. Tapos nag-declare ng martial law si President Duterte, di ba, sa Marawi. 5 hours lang ako sa Moscow. Balik ako sa Pilipinas kasi nasa constitution yun. We have to convene immediately. So, ganun lang po yun. Kahit saan man kami sa mundo, pag nagpapawag ang presidente ng special session, balikan kami. So, hindi pwedeng ikatwiran ng ibang mga senador na hindi naman re-electionista na, hindi, meron na kami pinagplanuhan na bakasyon ni Mrs. Oo nga, cancel mo yun. Umuwi ka. Ibig sabihin po, ito pong kung sakasakali nga na magkaroon ng special session, ano man ang ginagawa mo, nasaan ka man, kasama sa iyong job description, ang... Correct. Go ahead, sir. Go ahead.
Correct. Kasama sa job description, dahil nung 6 years ago, kami na tumakbo 6 years ago, yung mga 3 years ago na tumakbo, naging senador, ang assumption dyan, nabasa mo yung Constitution at kasama rin sa rules natin, the President may call for a special session at any time. Okay. Pag hindi ka ngayon umattend, absent ka. Ikaw magpaliwanag sa taong bayan, ba't ka absent? Ngayon, mas masama dyan, kung hindi kami makakuha ng quorum, mas masama yun. Kasi pag walang quorum, no business is taken up. Therefore, magtatanong ngayon ang buong sambayanan, ano nangyari sa special session? Ba't hindi naka-quorum? So, mapupuna kung sino ang mga absent.